Ako si Maria at ito ang aking kwento. Mabilis lumipas ang araw at ngayon ang araw kung kailan babalik na sa Pilipinas sina John. Sa nakalipas na araw hindi na nila nagawang makapagkita pa kahit na nasa New York lang sila dahil na rin di makatakas sa John at ganon din naman si Hans. Ngunit kahit ganon patuloy pa rin silang nag-uusap at parehong kinukumusta ang kanilang mga magulang. Walang kaalam-alam si Elvira at Johannes na nag-uusap ng kanilang mga anak. Nakontento na muna sila sa ganon pero syempre, kailangan pa rin ituloy ang plano nila na mapauwi ang mga to sa Pilipinas. Katulad ngayon, pauwi na sina John, ang goal nilang kambal, mapapayag ang mommy nila. Ang sabi ni Han siya nang bahala sa kanyang ina. Hindi alam ni John kung paano nito mapapapayag ang ina nila kaya nag-aalala siya. Paano kung di matuloy? Paano kung di niya na makita ang mommy at ang kambal niya? Okay ka lang ba anak? Parang balisa ka. Napatingin si John sa kanyang ama nang punahin siya nito. Nasa business class sila ngayon at tulog na ang mga kasabay nila sa eroplano pero siya hindi makatulog. Ang daddy naman niya busy pa rin sa trabaho as usual. I'm okay daddy, how about you? Kanina ka pa nagtatrabaho. Ngumiti lang sa Johannes at pinatay na ang kanyang laptop. Then, sabay na tayong matulog? Mabilis lang biyahe natin anak, makakauwi din tayo at makikita mo na si Felicity, don't worry. Tumango lang si John sa ama niya dalang akala nito si Felicity ang nasa isip niya. Well, oo, namimiss na rin niya si Felicity pero ang mas inaalala niya ay sila Hans. Lalo na kanina pa siya nag-aabang ng balita dito kaso wala pa rin talaga. Sa bahay naman ni na Elvira, kanina pa siya kinukulit ng mommy niya na umuwi na sila ng Pilipinas. Mom, ayoko na munang pag-usapan yan please. Marami pa po akong kailangan tapusin. Kalmadong sabi ni Elvira sa ina. Walang mintes tuwing gabi, pinupuntahan siya ng ina para sabihin na umuwi na sila ng Pilipinas para makuha ang isa pa niyang anak. Ngunit natatakot nga si Elvira kahit ayaw niya munang pag-isipan ang bagay na yon. Oo, nangako siya sa kanyang anak, ngunit wala namang kasiguraduhan yun eh. Sige anak, pasensya na. Yun lang ang nasabi ng ina niya at iniwan na siya doon. Napabuntong hininga naman si Elvira at napasandal sa kanyang civil chair. Napahawak sa kanyang sentido. 6 na taon na nakakalipas pero hindi siya tumigil pa imbestigahan ang kanyang anak na si John. Yes, kilala niya ang kambal ni Hans at John ang pangalan nito. Magkamukha sila ni Hans. Nung una nga hindi siya makapaniwala pero naalala niya, kambal nga pala mga to kaya normal lamang yun. Lahat alam niya tungkol dito, ultimo birthday celebration niya at mga achievements ito sa homeschool niya. Sa ganong paraan kasi kahit papano, nalalaman ni Elvira ang ganap ng kanyang anak. 2 na nga lang kanyang anak, namalay pang isa. Kung di lang siya natatakot na may gawing masama ang ate Patricia niya sa anak at daddy niya, edi sana kinuha niya na to noon pa. Kaso sanggol pa lang si John at wala itong laban sa ate niya kaya't ayaw niya itong madamay. Maya-maya pa binuksan ni Elvira ang kanyang drawer na nakalock. Pagkatapos nakita niyang isang envelope doon kung saan nakalagay ang latest investigation nito kay John at sa kanilang daddy. Yes, pati daddy niya pinaiimbestigahan niya para alam niya kung kumusta na ito at kung gumagaling ba ito. Sa kabilang banda, kasasa na lang ni Edna ng pintuan sa office ng kanyang anak. Bagsak balikat siyang lumabas sa office ito dahil na naman niya napapayag ang anak. Sa tuwing lumilipas ang oras, mas lalo siyang nanghihina dahil sigurado siya na gusto na silang makita at makasamang muli ng apo nila. Huwag ka mag-alala, John, apo ko. Gagawin kong lahat para mapapayag ang mommy niyo ni Hans. Desididong sabi ni Edna pagkatapos ay naglakad na to papunta sa kanyang kwarto upang matulog. Ngunit ang di nito alam nandun si Hans at narinig niya ang sinabi ng kanyang grandma na kinalaki ng mata niya. Hindi kaya alam ni grandma na hindi ako ang kasama nila nitong nakaraan? Gulat na sabi ni Hans at biglang naalala ang sinabi sa kanya ng mga to nang bumalik siya. Sabi nila nagbago na naman daw siyang muli. Tinatanong siya ng mommy niya kung kailan niya mas gustong turuan siyang mag-bake. Hindi siya yon kundi ang kambal niya kaya't patuloy niya itong dinedelay. Ngayon niya lang napansin kakaiba ang tingin sa kanya ng grandma niya at kakaiba ang mga sinasabi nito sa kanya. Sabi mo apo, gusto mo na makita ang kambal mo at makasama, diba? Tutulungan ka ni grandma. Mas lalo ng laki ang mata niya na maalala ang sinabi niya ng grandma niya. Oh no! Bulalas niya at dalidaning tinawagan ang kanyang kambal. Mga ilang ring lang sinagot na ito agad ni John. Twin, pumayag na ba si mommy?
Excited na sabi ni John sa kabilang linya. Hindi pa, twin, pero malapit na. Sa ngayon may tanong ako sa'yo. May kakaiba bang sinabi sa'yo si Grandma na magkasama kayo? Like, na parang hindi ako ikaw, ganon? Nagtaka si John sa kabilang linya dahil sa tanong na yon ng kambal niya. Si Lola? Wala naman. Wait, biglang sabi ni Hans. You call her Lola? Yes. Iisa lang yung twin. Ano ka ba? Sanay din kasi ako Lola tawag ko sa mom ni Daddy. That's it. Biglang sabi ni Hans. Never kong tinatawag na Lola si Grandma, twin. Malamang na nakatunog siya doon. Ibig sabihin niya, alam niyang hindi ako ang kasama nila kundi ikaw? Natahimik si John sa kabilang linya at inalala ang mga times na kasama niya ang lola niya. Bumalik sa alaala niya ang time na umiyak to sa harapan niya. Akala niya emosyonal lamang to. Naalala ko, pinakita niya sa akin yung album mo na may goal kang bigyan ng flower si mommy kada bansa. Wala akong clue that time, tas umiyak si Lola. Sabi niya, masaya lang daw niya siya na nakasama niya. Ako? Biglang napahina ang huling salita ni John nang ma-realize ang main point ng lola niya that time. Is that a bad thing, twin? Tanong na John na kinailing naman ni John. Tila kaharap ito. Wala namang masama doon since wala rin sinasabi si Grandma kay mommy tungkol sa'yo. Kakausapin ko siya tapos magtutulong kami para mapapayag si mommy, okay? Magpahinga ka na. Sigurado ko hindi ka makatulog but please sleep, twin. Kailangan mo yan. Magtiwala ka sa akin. Napabuga lang ng hangin si John sa kabilang linya at tumango na tila ba kaharap niya lang kausap. Okay, twin. Thank you. Thank you too, twin. Nagpaalam na sila sa isa't isa at si Hans naman nagtungo sa silid ng kanyang grandma para kausapin to. Nagdalawang isip pa siya kung kakatok siya pero sa huli ginawa na niya. Sakto naman patulog pa sa lang sana ang grandma niya kaya nagawa pa nitong papasukin siya. O apo, may kailangan ka ba? Ngiting tanong nito sa kanya. Pwede po ba tayo mag-usap, grandma? Unti-unting nawala ang ngiti sa labi ni Edna na makitang seryosong kanyang apo. Doon pa lang alam na niya ang ibig nitong sabihan na mag-usap sila. Tumango siya rito at pinapasok niya ito sa loob. Anong gusto mong pag-usapan natin, apo? Ngiting tanong niya rito para di mag-isip ng kung ano-ano ang apo niya. I know you know what it is, grandma. Kailan niyo pa po alam? Mahinang sabi ni Hans na kinangiti lang muli ni Edna at inayang apo na maupo sa higaan niya. Unang-una sa lahat, apo, hindi ako galit. I guess may reason kayo kung bakit yun ginawa, diba? Tumango naman na sunod-sunod si Hans sa sinabi ng lola niya. Ayun nga. Nung una, sabi ko sa sarili ko, baka imagination ko lang yon. Pero nung hindi mo alam ang tungkol sa album na ginagawa mo, ayun, doon ko na napatunayan, bukod sa lola ang tawag niya sa akin, at ikaw, grandma. Napayo ko si Hans dahil doon at napahawak sa kanyang mga kamay. Nagsinungaling sila, hindi na magbabago yon. Napatingin siya sa kanyang grandma nang hawakan nito ang kanyang kamay. Nakangiti to sa kanya at barahang umiling dito. Hindi ako galit, apo. Sa totoo lang, masayang ako kasi nakasama ko sa John kahit sandali lang. Well, ang mommy mo, sure ako na hindi niya maiisip yon dahil gulong-gulo na ang isip niya sa request na John na pumunta tayo ng Pilipinas. Ayun nga po, grandma, yung isa ko pa pong sasabihin sa inyo. Ngiting sabi ni Hans at nag-abang naman si Edna ng karugtong na sasabihin pa nito. Mag-impake na po kayo dahil sigurado uuwi tayo ng Pilipinas bukas na bukas din. Ha? What do you mean, apo? Paano? Ngiting malaki lang ang sanagot ni Hans sa kanyang grandma. Samantala, sa office naman ni Elvira kagad siyang napatayo na makita laman ang latest investigation sa kanyang ama. No, daddy please, no. Sunod-sunod tumulong luha niya at di na siya nag-akse ng panahon. Tumakbo papunta sa kwarto ng mommy niya para ibalita ang kanyang nalaman. Sabay na napatingin si Edna at Hans sa pintuan niya na merong sunod-sunod na kumatok doon. Tumayo si Edna para pagbuksan yon at nakita niya ang anak na umiiyak. Mommy, wala na si daddy. Wala na si daddy, mommy. Biglang yakap na sabi ni Elvira sa kanyang ina na ikinatigal nito. Oo, matagal na silang wala ng asawa niya. Ngunit ang malamang wala na ito, hindi niya inaasahan. Lalo na meron din silang pinagsamahan nito kahit naghiwalay na sila. Gusto kong makita si daddy, mom. Umuwi tayo ng Pilipinas bukas na bukas din. Dahil gusto kong makita si daddy bago pa siya mailibing. Gulat man sa kanyang nalaman, mas lalo nagulat si Edna nang marinig iyon mula sa kanyang anak.
Habang yakap niyang anak at hinihimas ng likod nito, tumingin siya sa kanyang apo na nakitayon at nakatingin sa kanilang dalawa. Ngumiti ito sa kanya na malaki at nag-thumbs up pa. Dahil doon napaisip tuloy siya. Totoo bang wala ng dating asawa niya? O gawa-gawa lang yun ng kanyang apo para mapauwi ang mommy niya sa Pilipinas? Ang totoo, gawa-gawa lang yun ni Hans. Kahapon nang dumating ang envelope na familiar sa kanya, matagal na niyang inaantay, kinuha niya yon sa kanilang kasambahay. Sabi niya siya na maghahati din to mismo sa kanyang ina. At dahil dati niya na yung ginagawa, napapayag niya ito. Ang totoo niyan, isang beses na lang binuksan ng isa sa envelope na inihahatid niya sa mama niya noon. At nabasa niya ron tungkol yon sa daddy nito na may sakit. Di naman siya nagtanong pa sa mama niya kung bakit ito yon ginagawa dahil alam niyang hiwalay ang grandma at grandpa niya. Kaya nung nag-iisip siya ng paraan kung paano niya mapapauwi ang mommy sa Pilipinas, yon agad ang naisip niyang paraan. Nang kinuha niyang envelope, pinalitan niya to ng ibang information na nagsasabing wala na ito. Yon ang dahilan kung ba't umiiyak ang mommy niya ngayon. Twin, papunta na kami dyan. Nalamang ni Han sa kanyang sarili at nalapitan ang ina para damayan din to. Pagkarating nila John sa kanilang bahay, sinalubong agad siya ng kanyang kapatid na si Felicity. Daddy, kuya! Tuwang sabi nito at unang niyakap ang kanyang ama. Did you miss me much, that princess? Ngiting sabi ni Johannes na sunod-sunod na kinatango nito. I miss you too, princess. Marami kaming pasalubong sa'yo ni kuya. Kunwaring bulong na sabi ni Johannes na ikinatuwa lalo ni Felicity. Si daddy lang ba mayakap? Ako wala? Kunwaring tampong sabi ni John na kinatingin nilang dalawa dito at sabay na natawa. Siyempre meron ka din, kuya. Humiwalay si Felicity sa kanyang ama at niyakap niya si John. Na-miss kita, kuya. Ang weird mo pa naman while nasa New York ka. Natawa lang si John sa sinabi ng kapatid niya dahil sigurado siyang si Hans ang tinutukoy nito. Ibinigay na nila ang pasalubong nito kay Felicity at maging sa kanyang lola at tita Patricia. Di maiwasan ni John at titigan ng palihim ang tita Patricia niya, lalo na ngayon na alam na niya ang totoo. Wala pa naman binabanggit ang kanyang ama o kahit na sino sa kanila na kapatid nito ang kanyang mommy. Doon pa lang nagtataka na siya. Sa bagay, ex-wife ang mommy niya. Nangyari yon dahil sa kanyang tita Patricia. Isang araw ang lumipas, simula na makauwi sila ng Pilipinas. Nagsimulang mag-bake si John at this time. Alam na ng lahat sa kanilang bahay. Dahil na rin bago yon sa kanilang pandinig, kompleto sila sa hapagkainan para tikman ang binake at nilutong pagkain ni John. Wow, apo! I didn't know that you know how to cook. Mas masarap ang luto mo sa cook sa bahay. Tuwang sabi ng kanyang lola na kinangiti naman na John dito. Thank you, Lola. I told you, Mommy, magaling magluto ang anak ko. Proud na sabi ni Johannes at ginulo ang buhok ng anak. You're right, babe. Parang gusto ko tuloy si John na lang magluto para sa atin araw-araw. Nakangiting sabi ni Patricia sa kanya, ngunit nawala ang ngiti ni John doon. Napansin niyo ni Patricia na mukhang siya lang nakapansin dahil puro papuri ang mga kasama nila. Simula nang bumalik to ng New York, naging ganun na ang trato nito sa kanya ni John. Oo, tahimik na to noon at hindi siya masyadong kinakausap minsan, pero hindi ganon nalantaran na siya nito na iiwasan. Palagi pa niyang nararamdaman na may nakatingin sa kanya at minsan nahuli niya na si John iyon. Hindi isang simpleng tingin lamang kundi masamang tingin. Hindi niya alam kung anong nagawa niya sa bata para tingnan siya nito na masama at ratuhin ng ganon, kung kaya naguguluhan siya. Nagpasya na siya na kausapin ito mamaya, lalo pat ayaw naman niyang may galit ang anak ni Johannes sa kanya at konti na lang ramdam niya magpo-propose na ang lalaki sa kanya. Sa tuwing naiisip niya yon, pakiramdam niya, siya na ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa. Bago kasi umalis sa mga to papuntang New York, panay tanong ni Johannes sa kanya kung saan niya gustong mag-celebrate ng Pasko, like mga gagawin nila. Pinag-aayos siya nito at kung ano-ano pa. Kaya pumasok sa isip niya na sa wakas dumating na ang pinakaintay niyang araw. Kahit 6 na taon ang inaantay niya, ayos lang basta worth it naman. Lalo pat pinaghirapan niya kung nasan man siya ngayon. Huwag ka na magpapakita pa, Elvira. O kaya bumalik ka pero akin ang asawa mo. Ngising sabi ni Patricia sa kanyang isipan. Mommy, taste it. Ang sarap ng bake ni kuya. Nabalik sa current situation si Patricia dahil sa sinabi ng anak. Ngumiti siya rito at tumango. Siya na lang palang di nakakain dahil masyadong occupied ang utak niya sa mga iniisip niyang proposal.
Nanlaki ang mata niya na matikman ang nabake ni John. Di makapaniwala siyang napatingin kay John. John, sigurado ka bang pa-6 ka pa lang? Ang sarap ng bake mo ah. Di niya makapaniwalang sabi hanggang sa maubos na niya ang cupcake. Thank you, Tita Patricia. Nagmana lang po ako sa mommy ko. Biglang nabilaukan si Patricia nang marinig yun mula kay John. Agad naman siyang inabutan ng tubig ni Johannes na ininom naman ito agad. Yun ang unang beses na nagsalita si John tungkol sa mommy niya, kung kaya agad na kinabahan si Patricia. Ang mommy mo? Ngiti niyang sabi. Napatingin din siya sa mommy ni Johannes at kita niya rin, gulat ito sa sinabi ng apo niya. Marunong pala mag-bake ang mommy mo, kuya? Tanong ni Felicity na kinatango ni John. Yes, Felicity. Alam ng mommy mo yun dahil magkasama sila sa bahay ng mga bata pa lang sila. John, stop what you're saying. Agad na napatingin si John sa kanyang lola nang pigilan siya nito. Di niya inaasahan na pipigilan siya nito tungkol sa mommy niya. Bakit nga ba di niya naisip yun? Alam yon ng lola niya yet ni minsan dito nagkwento sa kanya. Ibig sabihin ayaw din ito sa kanyang mommy tulad ng Tita Patricia niya. Magkasama? Para naman yun, kuya? Inosenteng tanong ni Felicity. Sasagutin sana ni John ang kanyang kapatid nung hawakan siya ng ama sa kamay nito at inilingan. Why, Daddy? Tama naman ako, di ba? Siguro naman deserve malaman ni Felicity na ang mommy niya ay kapatid ng mommy ko na siyang dati mong asawa. John, di ka namin pinalaki ng ganyan para maging bastos? Biglang tayo na sabi ng ina ni Johannes. Why, Lola? Ayaw niyang malaman namin ang totoo. Dahil ang totoo, inagaw ng mommy ni Felicity si Daddy sa mommy ko. Sa sobrang galit ng mommy ni Johannes, mabilis tong nakalapit kay John at sinampal ito na ikinagulat nilang lahat. Mom! Dumagundong ang malakas na boses ni Johannes at tinulak ang kanyang ina palayo sa anak niya. Kamuntikan tong mabuwal kung di lang siya na salon ni Patricia, malamang bumagsak na to sa sahig. Wala kayong karapatang saktan ng anak ko. Ako nga kahit tumok di ko pinadadapos sa anak ko. Tapos ikaw sasampalin mo siya. Sa harapan ko pa? How dare you, mommy? Galit na sabi ni Johannes dito. Anak, sorry, nabigla lang ako. No, tamang anak ko. Karapatang malaman ng mga bata ang totoo na kayong dalawa. Pinagkaisan niyo kami ng asawa ko kaya niya ako iniwan. Ikaw parati mo siyang sinasaktan at pinahihirapan while you? Sabay turo ni Johannes kay Patricia. Pinikot mo ko dahilan para mabuntis ka. Tanda akong hindi ko ginustong makasama ka sa kama, pero naging na lang akong may nangyari sa atin. You are a slut. Biglang natahimik ang paligid dahil sa mga sinabi ni Johannes. Ang tagal-tagal na lang kinikimkim ang bagay na yon. Matagal siya nagtitiis wag sagutin ng mga to para sa mga anak niya. Tiniis niya lahat ng sakit na hindi lang naman siyang may kasalanan. Huwag kang magmalinis na parang kami lang may ginawang mali kay Elvira dahil ikaw din, Johannes. Ikaw din niloloko mong kapatid ko. Sigaw pabalik ni Patricia na hindi alam kung saan nakakuha ng lakas ng loob. Pareho na silang umiiyak ng ina ni Johannes habang si Felicity at John naman ay magkayakap. Tinatakpan ni John ang tenga ng kapatid niya para hindi marinig ang pinag-uusapan nito pero di yun sapat kahit umiiyak na rin to ngayon. Oo, may kasalanan ako sa asawa ko pero bumabawi ako sa kanya. Pero anong ginawa mo? Lumabas ka doon sa stage claiming na ikaw ang asawa ko? Napaka-unbelievable mo. I told you ginawa ko yun para sa ikabubuti ni Elvira. No, ikabubuti mo dahil wala ka ibang iniisip kundi ikaw, kundi sarili mo. Wala talagang nangyari sa amin, Elvira, bago kami ikasal. Paano kami nagkatabi na parehong hubad? Ikaw. Ikaw ang huling kasama ko ng gabing yon, kaya't malamang na ikaw ang gumawa sa amin noon. You set us up. Sinet up mo sarili mong kapatid at umarting nasasaktan? Biglang sinampal ni Patricia sa Johannes dahil sa sinabi nito na ikinatigil nila pareho. Lalo na si Patricia. Di niya inaasang sasampalin niyang lalaki dahil napuno lang siya sa mga sinasabi nito. Natatawang sabi ni Johannes habang hawak ang panga nito. Stop! Ngunit nagulat na lang sila ng bigla. Sumigaw si Felicity at tumakbo palabas ng dining area nila. Felicity! Agad na tawag ni John sa kapatid at sinundan ito. Felicity, anak! Umiiyak na sabi ni Patricia at susundan sana to nang pigilan siya ni Johannes. Maiwan kayong dalawa dito at pag-isipan ng mga mali ninyong ginawa. Galit na sabi ni Johannes at iniwan na sila doon. Naiwang tahimik ang dalawa at umiiyak pero maya-maya lang pinahid na ni Isa
ang ina ni Johannes ang luha niya at tumayo na maayos. Pahidan mong luha mo, Patricia. Ayusin mong sarili mo. Seryoso nitong sabi. Pero mom, I said ayusin mong sarili mo. Medyo mataas na ang boses ni Iza kung kaya tumango si Patricia at tumango dito. Marami na tayong ginawa para lang maalis sa landas natin yung Elvira. Tapos siya ngayon pang magiging dahilan kung bakit masisira ang plano natin. Hindi ko hahayang masira lahat ng yon nang dahil na naman sa kanya. Tumango si Patricia sa sinabi ng ina ni Johannes. Ang dami niya nang ginawa para lang mahalin siya ni Johannes, kaya di na siya papayag na masirang lahat ng yon. Worst, baka mahinto pang proposal na inaantay niya. Uuwi na muna ako, ikaw, suyuin mo sa Johannes. Babalik ako bukas para mag-sorry sa anak at abo ko. Opo mom, mag-iingat ka po. And with that, umalis na si Iza at naiwan si Patricia sa dining room. Samantala, sa kwarto naman ni na Patricia naroon sa John habang pinapatahan to ng bumukas ang pinto at pumasok ang daddy nila. Tumango si John sa ama at naglakad to papalapit sa kanila. Felicity, anak, can you listen to daddy? Dahil doon nagangat ang tingin si Felicity sa kanyang ama. Is that true, daddy? Dahil kay mommy kaya naghiwalay kayo ng mommy ni kuya? Nang dahil sa akin? Natigilan silang mag-ama dahil sa sinabi nga ni Felicity. Anak, huwag mong isipin na ikaw ang dahilan. Ano ka ba? Alalang sabi ni Johannes na kinatango ni John sa ama. Tama si Daddy, Felicity. Wala kang kinalaman sa nangyari noon. Pero nagkahiwalay kayo dahil sa amin, Daddy. E di sana nandito ang mommy ni Kuya, hindi kami ni mommy ko. Iyak na sabi nito na agad kinailing ni Johannes at tinawakan na magkabilang pisngi ng anak niya. Anak, makinig ka sa akin. Wala kang kinalaman. Oo, ang mommy mo meron pero hindi ka damay doon, anak. Kaya sana maintindihan mo kung bakit hanggang ngayon hindi kami kasal ng mommy mo. Dahil hindi siyang mahal ko at meron na akong asawa. Ang mommy ng kuya mo. Masakit para kay Felicity marinig yon mula mismo sa kanyang ama. Ang magandang pangarap at tingin niya sa kanilang pamilya biglang nasirang parang bula dahil sa katotohanan. Well, siya lang pala ang walang alam sa totoo. Mas okay na yung malaman niya kaysa wala siyang alam. Katulad ni John at Hans, matalinong bata si Felicity at mabilis nakaintindi sa mga bagay-bagay, kaya intinding-intindi niya ang sitwasyon nila ngayon. Sapat na ang kanyang mga narinig kanina para mapagtagpi-tagpi ang lahat. Wala siyang magagawa kundi tanggapin yon. Sabi niyo po kapatid siya ni Mommy. Bakit di ko po siya nakikita sa bahay nila Mommy? Natahimik si Johannes dahil sa tanong na iyon ng anak niya. Di alam ni Felicity ang totoo dahil tayong si John lang ang nakakaalam dahil siya ang anak nito. Ngunit marahan sa Johannes sa kanyang anak at hinaplos ang buhok nito bago siya sumagot dito. Matagal nang wala ang mommy ni John. Namatay siya nung kakapanganak niya pa lang. Biglang napahinto sa pag-iyak si Felicity dahil sa sinabi ng kanyang daddy at agad napatingin sa kapatid niya. Totoo ang sinasabi ni Daddy, Felicity, sabi ni John. Di pa yun ang tamang oras para malaman itong totoo tungkol sa mommy niya. Oh, kuya! Biglang niyakap na Felicity ang kuya niya at this time, umiiyak na siya dahil nalulungkot siya para sa kapatid niya. Di niya akalaing wala ng mommy nito. It's okay, Felicity. Tanggap na namin matagal na, hindi ba, Daddy? Ngiting sabi ni John na kinangiti naman pabalik ng ama sa kanya.